Pilipinas, bagong mukha. May prinsipyo, may isa. Yo! What is up mga kababayan? Kumusta? Mapagpalang araw nga pala sa ating lahat. Alam niyo mga kababayan, actually marami nag-request nito. Yung sabi nila, Sir Ivan, pakihanap po yung yung tao na ang sabi niya na magpapaputol daw siya ng kanyang patutoy pag mananalo daw si BBM. Actually mga kababayan, hinanap ko niyan mga ilang araw na hanggang ngayon. Kaya napapansin nyo, hindi ko naisama doon sa mga previous vlogs natin kasi hindi ko nakita. Tinanggal na ho yung niya, yung post niya ho. Talagang unfounded talaga eh. Kahit sa mga sources ko sa mga kasamahan ko na mga vloggers, tinanong ko sila, hindi na makita, hindi na mahagilap. Natakot siguro na matanggal yung patutoy niya. Marami naghahanap nun eh, medyo hambog. Siguro mga kababayan, sumama na ho doon sa sa mga naglayasan doon sa papunta siguro ng Mars. Meron akong nakita isang spaceship po na puno ng mga pinklawan. Naglayasan na sa Pilipinas. Pwede naman silang hindi na bumalik. Iwan ko kung saan sila pupunta mga kababayan. Siya nga pala kaya lang yung ibang mga kanser ng lipunan, yung mga anay sa lipunan, andito pa rin, naghahasik pa rin ng lagim. Yung ibang mga Lina supporters, nag-iingay pa rin dyan sa harap ng Comelec at saka sa iba't ibang banda ng Maynila, sa Luzon. Alam niyo mga kababayan, ang nakakatawa ho, siyempre yung buwan ng Mayo, tsaka buwan ng next month, yung sa June ho, di ba tag-init? Napakainit. So hindi nila hindi lang nakayanan yung init. Alam niyo yung ginawa nila, yung mga ralista, mga aktivista ho. Abay pinaglalagay lang naman nila yung mga placards nila diyan sa daan. Mainit, no? Bahala kayo diyan bahala na kayo diyan mag-rally. Bahala tag-init eh. Hindi alam ko niyo kaya. Kahit mag-people power pa kayo diyan, okay lang. Alam ko hindi na kayan. Marami sa inyo diyan sumama na mga may sakit sa mga may sakit sa puso. Alam ko yung mga kasamahan niyo diyan nanonood sa akin. Kaya nga nagka-depression eh. Nagkakasakit ng puso. So, ano nang nangyari dito sa mga dilawan mga kababayan? Napakahilig ko magbigay ng mga fake news. Abay pag-uusapan natin yan mamaya mga kababayan. Maraming fake news lang nilabaso. Kaya lang don't worry. Andito naman si Sir Ivan eh. Lagi silang tinitiser at saka kinukurot-kuret sa kigilid nila. Mga pasaway kasi. So, kumusta mga kababayan? Panibagong araw na naman tayo ngayon. Panibago na naman mga kababayan ng ibang kampo ang ating pag-usapan mga kababayan. Abay, na-miss ko kayo mga kababayan. Kahit isang araw lang mamimiss ko kayo kaagad. Iwan ko bakit. Kasi talagang meron na akong kasi vlogger na ako ngayon, siyempre meron akong duties and responsibilities na i-update ko kayo sa mga balita nga na nangyayari sa gilid-gilid natin doon sa Pilipinas. Siyempre marami mga anay sa lipunan dyan, marami mga virus, virus yung utak, yung mga pinklawan, at saka meron mga cancer sa lipunan, kaya dapat bantayan natin yan. Baka maaswang pa yung ibang mga kasamahan natin alam mo naman sila, cancer yan. And of course mga kababayan, siyempre bago tayo magpatuloy dun sa ating isa sa mga topic, marami tayong topic ngayon, marami tayong pag-uusapan. Siyempre i-shoutout muna natin yung mga solid viewers natin dito sa ating channel. At saka maraming salamat sa patuloy nyong pag-suporta sa ating channel. Unti-unti na pala nakilala si Sir Ivan mga kababayan. Dahil sa inyo. And of course dahil dyan sa Rappler. Rappler, meron kasapan itong Rappler mamaya. Meron na namang meron na mga kabalbala na ginawa And of course, shout out natin yung kasama nating mga dilawan dyan. Ay, mga dilawan, relax lang kayo dyan. Peace lang tayo, peace. Friendly naman ako Friendly tayo friends lang tayo. Lahat naman welcome dito sa ating channel. Welcome kayo dito sa channel ni Sir Ivan. Don't worry. I'll give you time to take your medicine first. Baka magkakasakit naman kayo ng atopresyon yan. Siyempre ako na naman yung pagbuntunan ng yung galit niyan. Okay lang, take your time. So nga mga kababayan, of course, shout out rin natin ang mga ating
ating mga solid viewers dito. Alam niyo mga kababayan, yung tito ko ho na andun sa, sa Western Australia, nag-message sa akin, gusto siyang magpa-shout out. Yung si Tatay Jose Benjo Inopiques. Yan. Kapatid ho yan ng papa ko mga kababayan, si Jose Benjo Inopiques. And of course, shout out rin sa mga Inopiques family dyan sa Bilyaba, Leyte. Hello to Tita Itel at kay Mama Gigi. Yan. And of course, hi rin sa YouTube channel na Erika Mapagmahal. She's watching from Tokyo, Japan. Also, hi rin sa ating sulit viewers na si Scout Ranger. Ay palagi ko yan nakikita dyan sa mga videos natin mga kababayan. Talagang napaka-aktibo. Marami siya mga mensahe doon. Mga masarap nga babasahin, nakakataba ng puso. Hello sir, kumusta ho? And of course, I'd like to say hi to Ma'am Elsie Adam. She's watching from Qatar. And also hi sa kay Maris Channel. She's watching from Cyprus, Europe. And also hi to Miss Pearly and KHP, Kit Kat's Home Project na YouTube channel. Yan, supportahan natin sila mga kababayan. And also hi also to si Rolando Serino. He's watching from Paris. And of course mga kababayan, maraming nag-message sa akin na mga kapwa ko mga vloggers, mga gusto pang mga gustong magpakilala ng mga vloggers, hindi na alam daw yung gagawin. Ko sabi ko, huwag kayong mag-alala. Ako nga napakabulol ko, yung magsabi ko, buhol-buhol pa nga, hindi naman ako natakot. just show you what you can do. At saka basta kung gusto nyong mag-passion nyo na mag-vlogger, kahit ako, hindi ko naman akalain na kababayan na magiging vlogger ako. Hindi ko nga iniisip yun. Wala akong ambisyon nun napilitan lang ako. Bakit? Siyempre, hindi ko na ma-take kasi itong mga pinagagawa ng mga dilawan. Ayaw kong basa-basa ganunin lang si BBM, si Inday Sara, at saka yung bansao natin, yung mahal nating ang mahal nating Pilipinas. Ayaw ko na sisirain nila. Kaya lumabas si Sir Ivan. Ako na hong titire sa kanila. Isa rin ako. Hindi ako. Isa rin ako sa titire sa kanila. Dapat bantayan natin yung mga unggoy na yan. And of course, i-shout out natin lahat ng mga BBM supporters. Ngayon ay mga Marcos loyalist second generation na. And of course, hi sa mga DDS, yung mga sumuporta ho kay BBM na DDS. And of course, shout out rin sa ating mga legends, yung mga the original na mga Marcos loyalist. Also shout out rin sa ating mga INC members na kasama rin natin dito sa ating channel. Also sa El Shaddai, yan, huwag natin kalimutan yan, na sumuporta kay BBM. And of course, huwag natin kalimutan mga kababayan, ang ating mga silent viewers. Yan. And of course, sa ating mga senior citizen, yung mga tinatawag kong legends. Ayan, maraming salamat ho. So I think ready na ba yung mga dilawan dyan? Don't worry. Konting-konti lang naman ko kayo kukuritin mga kababayan. Kukuritin natin lang konti ito. So ngayon mga kababayan, meron ho akong ipakita na isang video sa inyo. Medyo gumanon yung tenga ko. Kasi itong mga kababayan, merong in-interview kasi na isang political analyst daw sa UP. Si Miss Jane, si Ma'am Jane, Dr. Jane ba yung pangalan? Dr. Jane Franco. Nakalimutan ko lang, basta part Jane yung pangalan medyo ako, hindi ko alam kung bakit nagiging political analyst siya. Kasi sinabi niya, good luck na lang daw sa Pilipinas kasi hindi daw klaro yung plataforma ni BBM. Parang pinalabas ng mga kababayan na ibinoto natin si BBM na hindi natin alam yung plataforma ni BBM. Parang ginawa niya tayong tanga. Parang ginawa niya tayong bobo. Kayo na nga yung mag-judge dito mga kababayan. Panoorin natin to. Good luck sa Pilipinas. Ito naman ang nakikita na isang political analyst sa napipintong Marcos administration. Aminado si Dr. Jane Franco ng UP Diliman na hindi rin niya talaga alam ang mangyayari dahil hindi na ilatag at naidetalye ng kampo ni Marcos ang plano nito. Samantala, naniniwala naman si Dr. Franco na bagamat nakuha ng Marcos-Duterte tandem ang halalan, may tagumpay pa ring nakuha sina Vice President Leni Robredo at Senator Kiko Pangilinan. Marcos Jr. Halatang and dilawan. Sara may have won the election, but it is actually Leni and Kiko who have captured
the hearts and minds, especially the young people. Hindi na nila makakalimutan yun. Ano, young Kasi people, hindi naman yung mga minsan botante. tumindig sila kahit mahirap, kahit mukhang imposible. So, good luck na lang talaga sa Pilipinas. Good luck. Ano? Good luck? Sabi niya mga kababayan, good luck na sa Pilipinas. Napakabobo nito. Bakit wala siyang alam sa sa mga plataforma ni BBM? Alam niyo bakit mga kababayan? Idilawan yun Taga UP, isa sa mga UP. Actually, yung UP mga kababayan, hindi natin yan lalahatin. 'Di ba nakita nyo yung numero, yung sa bumoto doon? 'Di ba mataas yung boto doon kay BBM sa UP? Mataas pa kay Lini. So hindi natin lalahatin ang UP. Meron din diyan mga may mababait hindi yung iba, siyempre marami rin ng mga may itim na budhi dahil nauto sa mga sa mga CCP and PA. Alam niyo na yung sa UP. Itong si bakit kayo na nga mag-just mga kababayan, bakit nagiging political analyst yun? Walang alam. Bakit hindi ba niya alam yung plataforma ni BBM tungkol sa agrikultura? At saka, sample na yan, sa agrikultura, inabulol na naman ako. sa agrikultura, at saka tungkol sa digital infrastructure natin, saka marami siya plano si BBM mga kababayan, napakarami aside pa yan sa siyempre ipagpatuloy niya yung nasimula ni PRRD yung Build program. Aside pa doon, meron din siya mga proyekto na siya yung nag-vision. Marami na nga marami nga mga investors at saka yung mga lalaki mga negosyante na natuwa ngayon kasi si BBM yung nanalo. Kaya nga nagsidatingan yung mga good news mga kababayan. Hindi niyo napapansin? 'Di ba na-feel natin yung mga good news? Itong si political analyst ng UP mga kababayan, halatang walang alam. Isa rin siguro sa cancer ng lipunan to. So ngayon mga kababayan, meron tong katuwaan lang ng konti. Balita ko si Atty. Gadon nagpare na daw. Nagpare na mga kababayan. Meron akong nakitang picture. Actually, nagmano nga si Nanay Lini nila. Si Nanay Lini nagmano kay Atty. Gadon. Actually, hindi naman si Atty. Gadon niya mga kababayan. Meron kasi nag-viral to kamukha lang naman ni Atty. Gadon. Kamukha pa rin ni Atty. Gadon mga kababayan. Parang si Atty. Gadon Sabi ko, sir, nag-convert ka na pala? Naging pare ka na pala? Siya nga, sinabihan ko na sana mag-convert din sila na mag-convert sila na magiging unity na yung pag-isipan lagi. Yung iisipin lagi yung unity. Kaya nga gusto daw siya magpare. Joke lang naman yung Atty. Gadon yun. So nga mga kababayan, meron tayo pag-uusapan ngayon na si Risa Hontiveros. Meron ka siyang statement mga kababayan, nakakatawa. Alam nyo si Risa Hontiveros ngayon mga kababayan, di ba? Siyempre sabi niya na mag-isa na lang daw siya ngayon, yung makakapasok siya sa Senado, mag-isa lang daw. Siyempre siya lang isang dilawan. So wala nang second balance, hindi daw magiging second balance. Parang pinalabas na mga kababayan na siyempre kung merong mga batas na gagawin yung administrasyon ni BBM, yung Marcos administration, kung merong batas daw, wala na makakapigil, siyempre mag-isa lang daw siya. Parang tayo lang niloloko, hindi naman mag-isa siya Meron na naman nakapasok na dilawan mga kababayan na kasama niya. Siguro mga 3 sila, 2 or 3. 3 siguro, 2, ganun. Meron pa siyang kasangga pero hindi nga lang balance, kulang sila. Mas advantage pa rin si BBM. Yung Marcos administration ngayon. Yung lahat ng mga projects ni BBM, ditso na yan. Hindi na magka-problema. Kunti na problema, ito lang si Virus, itong si Risa Hontiveros. Kaya nga itong si Virus mga kababayan, lagi itong sinupalpa lagi. Parang pinalabas niya kasi mga kababayan na yung mga kasama niya doon sa Senado, parang iniisip niya na, parang ini-underestimate niya mga kasama niya doon. Ano niyang ibig sabihin kung mayroong batas na gagawin, hindi yan pinag-iisipan? Di ba marami sila? Hindi naman siya mag-isa lang marami mag-iisip niyan. Siyempre kung maganda yung batas, may pasa. Kung hindi maganda yung batas, siyempre hindi rin may pasa. Ganun lang yun. Marami marami mag-iisip niyan. Ngayon sa mga political analysts mga kababayan at saka yung mga hindi dilawan ng mga media, si Risa ngayon talagang sinupalpal. Sinupalpal. So, siyempre, alam kong takot na takot sila mga kababayan.
'di ba? Lately lang talagang ano, parang nag-critics siya kay Inday Sara. Kay Inday Sara, sige, si Inday Sara gawin ano ng secretary ng education. Siyempre alam kong anong ikinatakot na mga kababayan. Dahil alam ko mga kababayan, yung 'di ba, yung textbook, yung libro, yung context school, kasi natatakot sila na i-revise 'yun. Ay parang iibahin na yung ano, yung history ng libro, kung ano mababasa doon, iibahin na, baka tatanggalin na yung about sa martial law, tatanggalin na yung ano, yung about sa sabi nila yung pagiging diktador. Andun kasi sa libro mga kababayan, andun rin yung nagiging hero daw si ano, si Ninoy doon. Baka yun ang alam kong isa yun sa ikinatakot niya ngayon mga kababayan, na marami hong ano, mga changes ho sa textbook, sa mga libro ngayon. Isabi lang naman mga kababayan, siyempre merong statement ho si Inday Sara na kanina lang ho, kanina ba yon? Meron statement si Inday Sara nga sa ngayon pa lang, hindi ba daw priority ang ganyan, yung i-revise nila ho yung about sa libro, yung sa history na about sa martial law. Wala silang plano niyan ngayon. Sa ngayon sa ngayon pa lang, wala pa silang plano daw. Pero in the future, maybe. Siguro, ako botong-boto ko dyan, dapat, you know, we have to correct now yung ano mga kababayan, yung maling turo ho ng libro natin. Ako botong-boto ko dyan, talagang i-revise na ho yun, talagang dapat itama na ho yun yung mga istorya ng martial law noon. Maganda naman ang kalalabasan nung martial law noon mga kababayan. Maganda. Kaya tanungin nyo yung mga senior citizen natin dito, marami tayong kasamang senior citizen natin dito, 'di ba? Maganda ho ang nangyari noon sa panahon ng martial law. Ang nakaproblema doon, yung yung mga aktivista lang naman, yung kumukontra sa government. Sila lang katulad ngayon, 'di ba? Katulad ngayon mga kababayan, sila yun ang nagkakaproblema, yung mga cancer sa lipunan. At saka meron ding lumalabas ngayon mga kababayan na baka magiging directives din ni BP Inday Sara, lalagyan na ho daw yung mga schools ng isang mga intelligence officers, yung mag-detect sila sa sa mga merong terrorist activities katulad dyan sa UP. Meron na mga intelligence dyan. Siyempre, meron niyang papasukin dyan ng mga yung mga intelligence kasi mga kababayan, hindi nyo nakikilala sila. Either mga estudyante sila or mga nagpapanggap ng mga teachers. Ganun yan hindi mo sila makakilala. Siguro, yung ganun, yung mga bagong pasok doon sa UP, ipapasok yan sa FEU, sa UST, eyes and ears yan sa government. Baka mayroong mga kababalaghang ginagawa dyan sa UP o sa mga binabanggit ko na mga schools, maghanda na sila. Merong lumalabas na istorya ngayon na lalagyan na ng mga intelligence officers. Magandang balita ho yan. Alam kong isa rin sa ipagreklamo ng mga kababayan, yung ROTC ho. Siyempre ngayon, naituloy na ho yung ROTC, yung sa mga sa schools ng 12, grade 11 to 12. Yan, mandatory na ho yung ROTC mga kababayan. Pumasa na ho, talagang nisayna na ho. Sa maraming bumoto dito sa House of Representatives na i-revive ho ang mandatory ROTC. Abay, nakapasar na ho. Talagang ma-implement na yan. So wala na magawa yung mga dilawan dito. Ready na yung ROTC. yung military service, hindi pa natin alam kung kailan yun mag-i-start. Pero maganda rin yung military service mga kababayan, lalo na sa mga kabataan natin na meron katulad nun kay Kiko, ni Kaki Pangilinan. Alam niyo si Sharon Cunita mga kababayan, abay gusto lang sabihin niya na sana anuhan natin si Kaki yung respeto, pagmamahal at pag-unawa, yun lang sana daw sa kay Kaki Pangilinan. Dapat na ba natin respetuhin tong bata na mga kababayan? Tingnan nyo nga yung ginawa yung pag middle finger niya. Dapat ba natin respetuhin yung ganyan? Kasi siyempre kung paano mo pinalaki yung yung bata kasi, kung anong attitude ng bata, nagre-reflect ho yan sa parents ho. Meaning, pangit yung pagpalaki kay Kaki Pangilinan, 'di ba?
Siyempre, humihingi daw na si Sharon ngayon ng sana respetuhin natin, humingi siya ng pagmamahal at saka paumanhin daw sa kanyang anak. Sa atin wala namang problema yan No problem sa atin yan. Nakakaintindi naman tayo. Siguro si Kake nasaktan lang yun. Kasi hindi nila magawa na ngayon ang gusto nilang gawin. Naging utak siguro. Naging utak aktivista na. So ngayon mga kababayan, siyempre bago tayo mag-jump na naman sa isang mga topic natin, marami tayong mamaya meron tayong mga masarap na pag-usapan. Most requested natin. So bago tayo magpatuloy, siyempre i-shoutout rin natin yung mga kasamahan natin, si Sir Jigs CM. He's watching from Davao City. Of course, shoutout rin kay McNeil. He's watching from Saudi Arabia. Also hi to Ma'am Leonora Halas. She's watching from Italy. Also hi rin kay Ma'am Jane Hill. Ating new subscriber mga kababayan, and she is watching from Canada. Also hi rin kay Vicente Gunda. He's watching from Los Angeles, California. Also shout out rin kay Ma'am Dina Mudmud Udlakap. She's watching from Imus, Cavite. So speaking of mga aktivista mga kababayan, meron namang isang isang dog na lumabas na naman ngayon. Napaka-imposible na hindi nyo kilala to. Napaka-imposible. Sa lahat ng mga administrasyon, hindi naman lahat, meron sa mga administrasyon na sinong mananalong presidente mga kababayan, andyan siya lagi. Alam nyo kung sino? Nag-iingay na ngayon ang pagbabalik ni Renato Reyes. Nag-iingay naman mga kababayan. Siyempre, meron nang nananalo na presidente. Mag-iingay na naman yan. Bakit? Negosyo niya yan. Parang mag-ingay siya, i-hire siya kung gusto lang merong mag-ingay. Katulad nun sa panahon siyempre andyan kay Irap, panahon ni Gloria, kay Pinoy, lalong-lalo na kay Pangulong Duterte, nag-iingay to. Lagi nag-iingay to Hindi natin alam kung anong pinaglalaban. Basta may gandang may magandang bigayan. Siyempre, mag-ingay rin lalo to. Kung malaki yung bigayan, siyempre marami rin sila. Nag-iingay naman to about kasi sa mga kababayan sa halalan daw sa eleksyon. Katulad din to pag-iisip ng isang pare na bakit daw mabilis daw yung resulta. Siyempre pare katulad pa rin sa kay Father Reyes, yung isang dilawan na pare. Yung si Padre Damaso, yung pinag-usapan natin hapon, si Padre Reyes. Narang nagrereklamo sila ngayon, kini-question lang ngayon yung COMELEC, yung halalan, bakit mabilis daw yung resulta. Tanga kasi itong mga taong mga kababayan, noon kung mabagal yung halalan, nagrereklamo. Ngayon, mabilis na yung halalan, isipin na naman, merong dayaan. Mga tanga nito, saan lang tayo lulugar nito? Hindi lang naisip na mga kababayan na siyempre, yung transparency server ni-level up na yan. Ni-level up na yung transparency server. Hindi nito alam ng mga unggoy na to mga old school kasi. Pag-iisip kasi nila mga kababayan, basta mayroong magbabayad sa kanila, okay na. Basta kahit na hindi walang kabuluhan yung ginagawa nila, okay lang. Basta lang makapag-ingay sila dyan sa daan, okay na. Katulad ng mga aktivistan dyan, buti nga sa inyo, sana mainitan kayo lagi. At saka magka-head stroke kayo. Kasi hindi lang alam mga kababayan, siyempre in-upgrade na ni-level up na yung transparency server natin. Kayang-kaya naman yan sa Pilipinas, 'di ba? Nakita natin ngayon na napakabilis ng resulta ngayon ng halala natin ngayon. Siyempre maganda na kasi yung internet natin ngayon. Napakaganda na ng transmission, wala nang chichiborche. As long as matapos na yung botohan doon sa isang presinto at saka kompleto na yung data, transmit ka agad. No problem. Diretso na kaagad sa server natin. Makita kaagad yung resulta At saka alam nyo mga kababayan, na very secured na ngayon yung server. Kasi diba sinabi ko sa inyo noon na very secured na? Bakit?
'Di ba sinabi na ho nila kung saan yung mga lokasyon ng mga server? Nasa Parañaque ba yun? Parañaque, nasa Quezon, at saka yung sa isa, nakalimutan ko na lang. At saka binabantayan na ho yan ng ng mga personnel, merong pinabantayan at saka naka CCTV yon. Walang dapat makalapit nun. Alam nyo na marami nag-attempt na hackers nun. Marami ho kasi siyempre, merong firewall yung server mga kababayan. Siyempre, kinokontrol rin yan sa mga sa mga IT. Any activities ho from the outside do sa network na yan, kung sino mag-attempt yan sa gustong pumasok sa firewall, malalaman yan kaagad. Kaya nga, napag-alaman ho nila mga kababayan na umabot ho ng mga 21,000 na siguro, 21,000 if I'm not mistaken sa number, umabot na ho ng 21,000 yung nag-attempt ho na mag-hack doon sa server. Alam nga, isipin nyo yun, maraming gusto mag-hack pero hindi nila nakaya, hindi nila na napasok yung firewall. Siyempre, updated na, level up na nga, talagang in-upgrade. Palakpakan naman natin yung Comelec. Siyempre, wala na dyan wala na dyan ang isa sa mga anay ng Comelec wala na dyan kumusta na nga pala si Jimenez? Kumusta ko yung kaibigan ko si Sir Jimenez? Na-miss ko yun. Na-miss ko yun. Siyempre ngayon yung mga nag-iingay ngayon mga kababayan, yung yung mga pari ngayon. Nag-iingay pa rin yung mga pari ngayon. Katulad nga ni Socrates Villegas, nagparamdam. Sabi niya kasi sa statement niya mga kababayan na nagmukhang talo si Jesus nang ipako siya sa cross. Parang tayo, di ba? Tanga to, hindi naman si Jesus At saka yung sinasamba nyo padre, si Santa Mama nga. Yung si Lenny, ginawa niyong Santa Mama. Parang gusto niyo ipalit kay Mama Mary Pati yung mga cross, ginawa niyo ng pink. Paano kayo mananalo niyan? Sacrilege yung ginagawa niyan. Paglalapas tangan ho. Ang ibig sabihin ng sacrilege mga kababayan, yung binabanggit ko na sacrilege, paglalapas tangan ho yan sa secret, mga sacred na imahe. Yan, nilapas tangan nila. Sacrilege ho ang tawag niyan. So ngayon mga kababayan, siyempre bago naman tayo mag-jump sa ating mag-jump natin sa isang topic. Gusto ko lang muna i-update ho kayo sa bagong stadium ho ni Marcos. Kay yung pangalan yung Ferdinand Marcos Stadium, yung update ho niya. Malapit ho matapos mga kababayan. Maganda Maganda yung sa loob mga kababayan. Kaya lang hindi binabalita to ng mga dilawang media, kaya ako na lang magbalita. Ito na ho ang update ngayon mga kababayan. So, ang target ho nila bago daw umupo or ang plano kasi nila mga kababayan na dito na mag-integrate si BBM. Yun ang nabalita ko lang. Hindi pa lang sure, hindi pa to pa sure, hindi ko ibig sabihin na sure na ako. Ito lang ang narinig ko. Dito daw si BBM mag-integrate. Or parang siguro yun, siyempre celebration na nanalo ho ang unit team at saka si BBM at saka si Desara. Parang dito yata gagawin mga kababayan. Napakalaki yung nito na studium. Ginawa ho to, nag-start noong 2019 Yung 2019 to ginawa. Yun, malapit na hong matapos. So siyempre, i-shout out natin si Ma'am Susan, the beautician. Yan, she's watching from United Arab Emirates. Si Ma'am Susan, the beautician mga kababayan, andyan na lagi sa ating sa ating comment section. Palagi hong maraming magagandang mga mensahe ho. And of course, hi to si Ray Bermudez. He's watching from London, England. And also hi to Ma'am Elsa Kimura. She's watching from Canada. Shout out rin kay Ma'am Emily Refugia from USA. And of course, hi to Bangis Hero. He's watching from Turin, Italy. Also, shout out rin kay Bings TV. She's watching from Netherlands. And also, hi to Ma'am Glinda Magalong, ating new subscriber ho. At saka, shout out kay Sir Ed D. Letter Ed and D from Washington. Tsaka maraming salamat ka pala sa mga nag-subscribe dito sa ating channel. And of course mga kababayan, kung nagustuhan niyo ang ating mga tapes ngayon, sana pa-like naman. Mag-like ko tayo, mag-share, at saka sa hindi pa ako nakapag-subscribe, sana mag-subscribe po tayo. Very easy lang naman yan. It takes only 1 second. It takes 1 second to like, mag-share, at saka mag-subscribe para makilala po si Sir Ivan mga kababayan. At saka marami pang maasar na mga dilawan.
Siyempre, in a way, pinapasikat rin ako ng ng Rappler mga kababayan. Pinapasikat rin ako So nga mga kababayan, ito isa sa request natin. Marami nag-request nito. About daw doon sa sa piloto, yung sa piloto ho ng Cebu Pacific mga kababayan. Alam kong nabalitaan niyo na to. Kailangan lang lumabas si Sir Ivan. Kailangan nating meron nating tutirisin. Kasi yung mga pinklawan mga kababayan, ang sinabi nila ho na nagpapalaganap daw ng fake news yung mismong piloto ho na si Ranyua ba yon, si Ranyua, Ranyua. Sabi niya nagpapakalat daw yung ng fake news. Yung 'di ba yung statement ho ni Van Ranyua, opinion niya lang naman yun. Siguro kung babasahin niyo yung paisa-isa yung statement niya mga kababayan, parang totoo talaga parang nangyayari yun Kasi nag-umpisa kasi yung mensahe niya mga kababayan. Naalala nyo yung sinabi ko na nagplansya si Nanay Lini nila. Itinatawag ng Iron Lady nga ngayon. Iron Lady kasi nagpa-plansya ba. Kung makikita mo, kung isipin yung plansya niya, parang hindi talaga mainit Nakaganon lang, tsaka parang nagpa-picture lang. Sabi ko nga sa inyo, scripted yun. Mula pa nga sa airport ng Pilipinas hanggang umabot doon yung mga umabot doon sa apartment ng kanyang anak kay Jillian. Siyempre siya nga pala. Gusto ko lang i-congratulate si Jillian Robredo. Even though na anak siya ni Bepelini mga kababayan, siyempre i-congratulate natin yan. Hindi naman ganun yung mga yung mga BBM supporters mga Marcos loyalists, hindi ganun mga humble tayo Siyempre congratulations din kay Jillian. Mag-graduate kasi siya mga kababayan, yung anak ni Bepelini. So nga mga kababayan, siyempre, di ba sinabi ko sa inyo, yung nagplansya si Nanay Lini, kahit konting kimbot lang, merong pictures kagad yung Rappler. Napaka-updated kasi yung Rappler ngayon, siyempre doon siya na-trigger. Bakit? Sabi niya, bakit daw doon? So, bakit nagiging parang showbiz na si Nanay Lini, yung si Iron Lady? Bakit daw kasi, yung point kasi ng piloto mga kababayan, bakit hindi ibinalita ng mga dilawang media yung ginawang Code 1 ni Nanay Lini? Alam niyo ba yung Code 1 mga kababayan, yung sa aviation code, yung sa mga Philippine airlines? Code 1 kasi mga kababayan, ang gumagamit yan yung mga yung may position sa national government, yung like for example yung presidente, yung vice president, pero hindi ko alam kung pwede bang gamitin yan, gumamit niyan yung mga senators. Hindi ko alam kung pwede ba silang gumamit niyan. Yung kasi si mga kababayan, si Nanay Lini, yung sa kasagsagan pa ho ng pangampanya niya last month naggumamit pala siya ng Code 1, meaning andun na sila sa airplane, nasa taas na nag-divert sila ng flight. Meaning meron kasi meron siyang directives kay yung piloto na si Van Ranyua. Binagyan niya ng directives na mag-divert sila ng flight. Dapat i-stop daw yung lahat ng flights nandun sa Maynila para siyempre hindi delikado makabahan. Ganun kasi yung Code 1 Dapat ipa-stop lahat ng mga flights kasi sila mag-divert para hindi mag-traffic sa taas niyan. Ganun yun. Ganun yung Code 1. So siyempre naglabas na siya ng saloobin niya. Kasi doon ang sakay niya, isa sa mga sakay niya mga kababayan, yung Australian ambassador. Isipin niyo yun. Andun kasama sa mga tawag doon, yung mga pasahero, yung Australian ambassador, at saka meron pa mga bata doon ng mga sanggol na 7. Kaya sabi niya, narinig daw nag-iyakan. At saka nakita niya sa camera ng airplane na yung Australian ambassador inapailing na lang sa ginawa ni Nanay Lini. Nagpa-importante kasi. Yun ang totoo. Kaya nga yung pakay kasi ni Nanay Lini nila mga kababayan, sa campaign pala. Kasi meron siyang campaign doon papuntang south, kaya ginamit niya yung Code 1. Yun Bakit daw doon siya nanggagalaiti, kaya nga nag-post siya sa Facebook agad. Bakit hindi yun ibinalita ng mga dilawang media yan, katulad ng ABS-CBN, katulad ng Rappler. Isa-isahin ko kayo mga TV5. Yung TV5 mga kababayan, tatawagin na natin yung Fake News 5. Gusto kong tawagin fake news 5 nagpapalaganap yan ng fake news Ito yung mga dilawan
Bakit daw yung ano yung kahit kunting kimbot lang ni Nanay Lini nila, abay may pictures kaagad, may balita kaagad. Yun ang point ho doon ano ng piloto. Bakit yung pag-divert, paggamit ng code 1 hindi ibinilita? Alam niyo mga kababayan, hangang-hanga ho si yung kapitan ho, si Van Ranyua, hangang-hanga ho kay Pangulong Duterte. Sa lahat, sa buong term ho ni Pangulong Duterte mga kababayan, hindi niya ginamit ang code 1. Kahit kaisa, wala ho. Unlike doon sa kay Pinoy na panahon ni Pinoy, abay napakarami hong code 1. Marami hong nagpapa-importante. Unlike kay Pangulong Duterte, hindi talaga nagpa-importante si Pangulong Duterte mga kababayan. Kung saan ho ang ruta niya, di doon ang ruta. Ayaw niyang gamitin yung kapangyarihan niya na pwedeng gumamit ng code 1. Di ba sinabi doon yung mga pinklawan ngayon mga kababayan talagang binatikos ho siya, binatikos. 'Di ba sinabi ho ng kapitan na si Van Ranyua na hindi niya bet si BBM. So, okay lang 'yan, no problem. Hindi niya bet, sabi ho niya, hindi niya bet. Pero ang gusto niya palabasin dito mga kababayan, na sana magkaisa na lang ho lahat kasi the people is already spoken na meron na hong nanalo. Inihalal na ho ng mga tao kung sinong dapat magiging pangulo at dapat suportahan na lang natin para sa merong peace sa bansa ng Pilipinas. Yun kasi ang panawagan niya mga kababayan. Hindi kasi naintindihan itong mga dilawan mga kababayan, talagang iniibaho nila itong Cebu Pacific mga kababayan. Hindi natin alam kung dilawan ba yan o hindi natin alam, abay merong statements lang inilabas. Kaya nga medyo umalma ho si Van Ranyua kasi baka siguro magka-problema ho siya, baka sisantihin siya, natakot siya na sisantihin siya. Siyempre malamang makakasuhan ho siya mga kababayan si Van Ranyua kasi bawal ho diyan sa nila. Meron siguro silang parang policy ho diyan na bawal ang ganun baka siguro na-touch niya yung Privacy Act, yung Data Privacy Act, ang tawag niyan medyo magka-problema rin yung piloto mga kababayan. Pero ngayon, yung 31 million ho na mga kababayan natin na bumoto kay BBM, parang pinipraise ho niya ngayon si Van Ranyua. Even though, regardless kung anong kulay na sinuportahan niya ho, regardless, hangang-hanga ho yung 31 million ho na bumoto kay BBM. Talagang iyon ang pananawagan ngayon. Pananawagan ngayon sa Pacific sa Cebu Pacific na management na hindi na lang kasuhan si Van Ranyua. At saka sana tawag nito yung masitol ho nila, yung masitol lang nila with internal settlement na lang ho. Kawawa naman. Nagpalabas na naman siya ng kanyang opinion mga kababayan. Meron naman tayong right, meron tayong press freedom. Press freedom, hindi naman tayo reporter. Freedom of speech. Meron tayong demokrasya. Ganun, normal lang sa atin na maglabas ng ganyan. Siguro napuno lang siya mga kababayan, napuno siya dahil sa nangyayari. Hindi niya matake. Nakagulo yung mga aktivista, nakagulo yung mga pare, palaging ipinalabas nila lumalabas ito na si Nanay Lini nila, abay parang mapakumbaba, parang makatao daw. Hindi naman. Parang isang joker lang, parang natatago sa likod ng shadow. Ayun. So ngayon mga kababayan, okay na. Maraming request din mga kababayan. Marami kong nakita doon sa nag-message sabi nila, Sir Ivan, paano pag-usapan naman natin yung piloto, dapat tulungan natin. Yan, okay na yun. Nanawagan na ho yung 31 million mga kababayan. Nanawagan ho sa itinago nila yung Cebu Pacific na management na sana isettle lang ho settlement na lang ho sana. So ngayon mga kababayan, imbitahan ko rin kayo na sana i-subscribe rin natin yung YouTube channel ho ni BBM, yung personal account niya ho na YouTube channel, para malalaman natin mga kababayan, ipapakita natin ito sa mga dilawan kung gaano tayo karami. Gaano karami yung subscriber ni BBM, meaning marami yun rin karami ang bumoto sa kanya. Sana ho i-subscribe natin si BBM. Bongbong Marcos ho yung YouTube channel ho niya. So ngayon mga kababayan, maraming salamat kung nakaabot ka ho dito sa portion na ito. Sana nakapag-like ka na ho, nag-like,
nag-share, at saka nag-subscribe na rin sa hindi pa ho nakapag-subscribe. At saka wag kalimutan mga kababayan, mag-pray ho tayo lagi para sa ating kaligtasan, sa ating good health, at saka peace of the world. Dapat hingiin natin yan kay Lord Jesus Christ. Dahil ang prayers mga kababayan, napaka powerful ho niyan. Siyempre si Lord Jesus mga kababayan, very miraculous ho siya. Andyan ho siya lagi sa gilid mo, ginagabayan ganyan lagi, hindi mo lang siya napapansin. Dapat mag-thank you ho tayo sa Kanya. Just say thank you sa mga blessings ho na na-receive natin araw-araw, tsaka mag-thank you rin tayo sa mga blessings na hindi natin nakikita. So yun, maraming salamat mga kababayan. Nabulo na naman. Ibulo talaga si Sir Ivan eh. So ngayon mga kababayan, maraming salamat and see you on my next video. BBM Sara, BBM Sara, pagkakaisa patungo sa ginhawa. BBM Sara, BBM Sara, para sa kinabukasan naming mga bata. BBM Sara, BBM Sara, walang imposible na kapag nagsama-sama. BBM Sara, BBM Sara, ang presidente at ang bisi na mahal.